Bago natin simulan ang chapter na ito, nais ko munang humingi ng paumanhin sa lahat. Simula sa susunod na next week, lilipat na po tayo sa bago nating channel. Sa mga solid subscriber natin dito, pwede na po kayo mag-subscribe sa Bentot Manuel Recap at Boss Den Recap. Noon po natin ipagpapatuloy ang mga recap natin simula next week o susunod pang week. Ihahanda lang po natin ang channel para kahit papaano ay makahabol na monetize agad yun. Nasa comment section ang link. Maraming salamat. Makalipas ang ilang oras, nang makarating ang bida sa paaralan, ipinakilala ni Principal Lee ang admissions director ng Imperial Capital Martial Arts University na si Chen Lin. Kapansin-pansin ang magulo nitong ayos na tila bagong galing sa matinding away. Kasunod naman niyang ipinakilala si Wang Yang, ang admissions director ng Magic Capital Martial Arts University, na halos kapareho rin ng kalagayan. Sa loob ng opisina ni Principal Lee na halos wasak na dahil sa naganap na komosyon, formal niyang ipinakilala ang dalawang direktor sa bida. Hindi nagtagal ay napagtanto ng bida na ang matagal ng tunggalian ng Imperial Capital at Magic Capital ay tunay ng napakatindi, dahil nagkasuntukan pa mismo ang dalawang admissions director dahil lamang sa pag-aagawan sa kanya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Chen Lin at agad na inilatag ang alok ng Imperial Capital. Nangako siyang libre ang lahat ng resources na mas mababa sa A-rank, kalahati lamang ng presyo ang babayaran para sa mas mataas na antas, magkakaroon pa siya ng personal na pagtuturo mula sa isang Grandmaster, 3 libreng A-rank martial arts bawat taon, at 30 milyong cash bilang karagdagang benepisyo. Halos mabulunan si Principal Lee sa sobrang pagkabigla. Nang mabilis niyang kwentahin ang kabuoang halaga ng mga alok, napagtanto niyang mahigit 1 bilyong halaga ang handang gastusin ng Imperial Capital taon-taon para lamang sa bida. Matapos ipagmalaki ang kanyang napakalaking alok, buong kumpiyansang hinarap ni Chen Lin si Wang Yang at hinamon itong pantayan ang kanyang ibinigay. Ngunit hindi rin nagpadaig si Wang Yang. Ipinahayag niyang sa Magic Capital ay pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng freshmen. 10 milyong halaga lamang ng resources ang ibinibigay bawat taon at ang anumang dagdag na kailangan ay kailangang paghirapan mismo ng estudyante. Pagkarinig nito ay napangisi si Chen Lin at agad na kinutya ang Magic Capital dahil sa pagiging napakakuripot nito, gaya ng dati. Pagkatapos ay buong kumpiyansa niyang sinabihan ang bida na tigilan na ang pag-aalinlangan at gawin na ang kanyang pinal na pasya. Walang pagdadalawang isip na sinabi ng bida na ang pipiliin niya ay ang Magic Capital. Dahil dito ay natulala si Wang Yang sa kanyang narinig. Samantala, nagkamali naman ng dinig si Chen Lin at nagsimula pa itong magdiwang. Ngunit agad ding natigil ang kanyang kasiyahan nang magulat siya at paulit-ulit na tanungin ng bida kung sino ba talaga ang kanyang pinili. Muli at buong katatagan na sinabi ng bida na ang Magic Capital ang kanyang desisyon. Ipinaliwanag niyang bagamat napakaraming benepisyo ang iniaalok ng Imperial Capital, hindi niya gusto ang napakaraming patakaran nito. Para sa kanya, mas mahalaga ang kalayaang ibinibigay ng Magic Capital. Napahalakhak si Wang Yang at buong pagmamalaking sinabi na ang isang henyo tulad ng bida ay nararapat lamang sa Magic Capital, dahilan upang tuluyang mawalan ng maisagot ang galit na si Chen Lin. Sa huling pagkakataon ay sinubukan pa rin ni Chen Lin na baguhin ang kanyang isip. Binalaan niya ang bida tungkol sa napakalaking agwat ng resources sa pagitan ng dalawang universidad. Ngunit mahinahong sumagot ang bida na ang payapang dagat ay hindi kailanman nakalilikha ng mahuhusay na mandaragat. Dahil sa sagot na iyon, napakunot noon na lamang si Chen Lin habang pilit kinikimkim ang kanyang pagkatalo. Masayang tumawa si Wang Yang at pinuri ang pambihirang ambisyon at matalas na pananaw ng bata. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan ng mag-report ang bida sa paaralan kinabukasan. Nagulat ang bida dahil bakasyon pa at Setyembre pa magsisimula ang klase. Inakbayan siya ni Wang Yang at ipinaliwanag na sa Magic Capital ay walang konsepto ng pahinga. Sunod-sunod niyang binanggit ang mga freshman tournament, pagpili ng mga club, trial missions, campus rankings, at virtual ladder matches. Dahil nakataya ang National University League, bawat estudyante ay halos baliw na nagsasanay araw-araw upang hindi mapag-iwanan ng iba. Sa halip na matakot, napangiti lamang ang bida dahil tuluyan na niyang naunawaan ang mabagsik at napakakompetitibong kultura ng universidad na kanyang pinili.
Bago tuluyang umalis, malamig na tiningnan ni Chenlin ang bida at sinabi niyang sana ay hindi niya pagsisihan ang naging desisyon. Pagkatapos ay galit itong lumabas ng silid. Pagkalabas pa lamang ng gusali ay agad niyang inilabas ang kanyang telepono at inutusan ang kanyang mga tauhan na siguraduhing makuha nila ang natitira pang 3 pinakamahuhusay na henyo ng Star City upang mailigtas ang kanilang recruitment mission. Hindi nagtagal ay nakipagkita siya kina Lin Xinghe, Wang Tiantuo, at Xiao Yan sa loob ng mansyon ng City Lord ng Star City. Ngunit tuluyan nilang winasak ang kanyang pag-asa nang sabay-sabay nilang ipahayag na Magic Capital din ang kanilang pipiliin. Dahil sa pagkainis ay sinabi ni Chenlin na hindi rin naman ganoon kahusay ang kanilang talento. Agad niyang inilipat ang kanyang atensyon sa 3 nangungunang estudyante ng Hang City. Ngunit nang makarating siya roon, pareho rin ang naging resulta. Masaya ring ipinahayag ng 3 estudyante na ang kanilang pinili ay ang Magic Capital. Halos mawala ng katinuan si Chenlin sa sobrang galit. Hindi niya maintindihan kung bakit lahat ng pinakamahuhusay na henyo ay iisa ang pinipiling unibersidad. Sa huling pagkakataon ay inilagak niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa second placer ng buong probinsya na si Chen Tianyan. Kalaunan, sa loob ng marangyang mansyon ni Chen Tianyan sa Wencheng, kalmado lamang nitong pinutol ang kanyang pagpapaliwanag at diretsahang sinabi na ang pipiliin din niya ay ang Magic Capital. Nagulat si Chenlin at agad na tinanong si Chen Tianyan kung bakit tinanggihan nito ang Imperial Capital gayong doon na nag-aaral ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Kalmado namang ipinaliwanag ni Chen Tianyan na kailangan niyang pumasok sa Magic Capital dahil nais niyang talunin muna ang bida at maagaw ang titulo bilang pinakamalakas na henyo ng Jiangnan. Pagkatapos ay buong siglang ipinahayag na sa darating na national tournament ay tatalunan niya maging ang kanyang kuya at ate upang mapatunayan sa lahat kung sino talaga ang tunay na henyo ng kanilang pamilya. Dahil sa kanyang narinig, pinagpawisan na lamang si Chenlin habang tuluyang naniniwalang tila na baliw na ang lahat ng pinakamahuhusay na estudyante sa buong Jiangnan Province ngayong taon. Samantala, dumating ang bida sa napakalaking istasyon ng tren ng Magic Capital. Bitbit ang kanyang mga bagahe, bumaba siya ng tren at unang beses na nasalayan ang napakalawak at modernong lungsod. Bahagya siyang kinakabahan habang nililibot ng kanyang paningin ang buong istasyon, umaasang makita ang mga senior na nakatalaga upang salubungin ang mga bagong estudyante. Hindi nagtagal ay namataan niya ang mga karatulang may nakasulat na pagtanggap para sa mga estudyante ng Magic Capital. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapansin na napakapangit ng pagkakasulat sa mga ito. Ang mga junior na may hawak ng mga karatula ay nagrereklamo rin at sinasabing sobrang nakakahiya ang mga iyon. Nagbiro pa silang hindi na sila muling magbo-volunteer kapag si Senior Bai na naman ang inatas ang gumawa ng mga karatula. Nang marinig iyon, ipinagtanggol ng puting buhok na senior na si Bai Chengxing ang kanyang sarili. Buong kumpiyansa niyang sinabi na pinuri pa nga ng Calligraphy Club ang kanyang sulat kamay. Agad naman siyang sinagot ng mga junior at itinuro ang malinaw na problema sa kanyang paliwanag. Ipinaalala nilang pinupuri lamang siya ng Calligraphy Club dahil wala ni isa sa kanila ang kayang talunin siya sa laban. Hindi naman ito pinansin ni Bai Chengxing at masaya lamang niyang sinabi na wala lang talagang alam sa sining ang mga ito. Nadismaya na lamang ang mga junior dahil alam nilang walang sinumang gustong mabugbog para lamang sabihing pangit ang sulat ng isang napakalakas na senior. Lumapit ang bida sa kanilang grupo at magalang na nagpakilala bilang isang bagong freshman. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Bai Chengxing. Masigla nitong kinamayan ang bida at malugod siyang tinanggap bilang maalamat na top scorer ng Jiangnan na sa wakas ay naging estudyante ng kanilang unibersidad. Samantala, ang iba pang mga senior ay hindi maitago ang kanilang pagkagulat. Pabulong silang nag-usap at halos hindi makapaniwalang ang simpleng mukhang kabataang nasa harapan nila ang mismong halimaw na nakapatay ng isang tier 4 na dragon at nilinis ang buong exam realm. Hindi na pinansin ni Bai Chengxing ang kanilang mga bulungan. Masaya niyang inalok ang bida na samahan siya sa proseso ng enrollment at ipasyal sa buong campus. Walang pag-aalinlangang tinanggap iyon ng bida. Maya-maya ay narating nila ang napakalaking tarangkahan ng Magic Capital Martial Arts University. Labis na namangha ang bida sa napakarangya at kahangahangang disenyo ng pasukan. Napansin ni Bai Chengxing ang kanyang reaksyon kaya agad siyang nagbiro.
Binalaan niya ang bida na huwag mag-isip na nakawin ang plaka ng paaralan kahit gawa pa ito sa mahalagang A-rank alloy. Natatawa niyang ikinwento na taon-taon ay may mga estudyanteng sumusubok magnakaw nito, ngunit palaging nababali ang kanilang mga binti ng matandang tagapagbantay sa tarangkahan. Pagkatapos nito ay pumila ang bida sa registration booth upang opisyal na mag-enroll. Doon ay ibinigay sa kanya ng mga staff ang freshman handbook at isang bracelet na ginagamit sa pagre-record ng puntos ng bawat estudyante. Habang isinasagawa ang kanyang pagpaparehistro, bigla itong naputol dahil sa malalakas na hiyawan ng mga babaeng estudyante. Kumakaway lamang ng casual si Bai Chengxing sa kanyang napakaraming tagahanga na tila sanay na sa ganoong eksena. Habang abala ang senior sa pagtanggap ng atensyon, nakatuon naman ang bida sa pag-aayos ng kanyang mga bagong kagamitan. Ipinaliwanag ni Bai Chengxing na ang puntos ang pinakamahalagang salapi sa Magic Capital. Ginagamit ito sa halos lahat ng bagay, mula sa mga cultivation resources hanggang sa simpleng pagkain. Dagdag pa niya, ang bawat freshman ay nagsisimula lamang sa 100 puntos at sila na mismo ang kailangang mag-ipon ng natitirang kakailanganin nila. Ini-activate ng bida ang kanyang bracelet at agad na lumitaw ang isang hologram na nagpapakita ng kanyang pangalan at paunang balanse na 100 puntos. Nang makita niya iyon, napaisip siya kung makakakuha rin ba siya ng Marshall Dow points sa tuwing matatalo niya ang mga kalaban sa virtual ladder battles. Kung ganoon nga ang sistema, maaaring tuluyan ng mawala ang kanyang problema sa patuloy na pagpapalakas ng kanyang mga stats. Pagkatapos noon ay dinala siya ni Bai Chengxing sa isang napakalaking marangyang villa. Binati siya nito dahil napili siyang manirahan sa pinakamagandang dormitoryo sa unang zone. Ngunit may kasama rin itong paalala. Nakangiting sinabi ni Bai Chengxing na anumang oras ay maaaring maaga ng ibang mga estudyante ang dormitoryong iyon sa pamamagitan ng lakas. Dahil dito ay hindi napigilan ng bida na magreklamo. Galit niyang sinabi na para bang nagpapatakbo ang paaralan ng isang garapal at legalisadong panlalamang. Narinig iyon ng ilang naiinggit na mga estudyanteng nasa paligid. Agad silang nagplano na magsanib puwersa upang bugbugin ang bida at agawin ang marangyang villa para sa kanilang sarili. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.